Hindi ko kailanman naisip na ang isang genius sa mechanism at hidden weapons ay magiging narito. Medyo matagal na kitang pinaghahanap. Hindi ka pa rin ba makagalaw mula sa nakaraan? Ang Ghost Iron Villa, isang alamat na pangalan sa martial arts world para sa mga walang kapantay na mechanism nito. Si Hua Wuti ay may kakaibang talento at isang masayang pamilya. Dati ay nasa kanya na ang lahat. Tila hanggang sa ang kanyang nag-iisang anak na babae ay aksidenteng humawak sa isang hindi patapos na mechanism, na nawala ng buhay sa aksidente. Si Hua Wuti ay kinain ng puot para sa kanyang sariling kabaliwan. Kaya, pinalitan niya ang kanyang hitsura at naglaho. Pero kahit ngayon, ang simpleng pagbanggit ng sakit ay nag-iwan sa matandang lalaki na mamatla, walang anumang dugo. Paano ko ito kailanman makakalimutan? Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga mata. Ang ating hero ay nakatayo ng tahimik na pinapanood siya sa mahabang panahon bago magsalita. Mabuti kang tao. Ang matandang lalaki ay hindi makapaniwala, nakatingin sa gulat. Ang kanyang mukha ay basang-basa pa rin ng luha. Isang mabuting tao na nagparusa sa kanyang sarili sa loob ng 10 taon dahil hindi niya makalimutan ang sakit ng pagkawalan ng isang mahal sa buhay. Hindi, pinaparusahan niya ang kanyang sarili sa buong buhay niya. Ang matandang lalaki ay nakatitig sa kanya. Napakakakaibang tao. Isinaripisyo niya ang kanyang buhay para lang iligtas ang isang estranghero na tulad ko. May nagsabi na ba sa akin ng mga salitang ito noon? Pero walang libre sa mundong ito. Nagtanong siya ng diretsyo. Pagkatapos mo akong bilhin, anong plano mong ipagawa sa akin? Si Chilean ay naglabas ng killing intent habang sumasagot. Sakupin ang Jianghu. Ang matandang lalaki ay natigilan sa loob ng 3 segundo bago tumawa ng may kapitan. Ito ba ang kanyang bagong kapalaran? Nagpasya siyang lumuhod, nagdaop ng mga kamay. Si Hua Wuti ay bumabati sa aking liege. Iniaalay ko ang natitirang bahagi ng aking buhay sa iyo. Maganda yan. Yan mismo ang gusto ko. Ang ating hero ay ngumiti, humahakbang lampas sa kanya. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Ang kanyang mga mata ay nagningning ng pula. Ang kanyang mga kamay ay sumabog sa mga apoy, at nagsuot siya ng isang masamang, devilish green. Ang matandang lalaki ay nakatingin na namumutla at naguguluhan. Walang ideya kung ano ang kanyang pinaplano. Sa labas ng gusali, ang mga dahon ay kumakaluskos at isang pares ng mga paa ang lumitaw sa isang payat na sanga. Ang lalaking may scar ay nakatayo ng mataas sa itaas, pinagmamasdan ang tore. Ang young master ba ay nakikipaglaban pa rin? Sa loob, ang matandang lalaki, si Hua Wuti, na nakakubo noon, ay nakatayo na ngayon ng mataas tulad ng isang normal na tao. Lubos na naguguluhan sa ginawa sa kanya ng ating hero. Kahit siya ay hindi ito maintindihan. Ang aking katawan ay nabuo ng mali dahil sa great art. Walang sino man ang makapagbabalik sa akin sa normal, labis siyang natuwa, yumuyo ko bilang pagpapasalamat. Maraming salamat, aking liege. Tinukso siya ni Chilean. Pagtatatrabahuhin kita ng husto. Ako ang dapat na nagsasabi ng salamat. Nang oras na yon, isang lalaki ang humakbang sa pagitan nila. Sa wakas ay nagtagumpay ka, aking liege, young master. Siya ang taong nagtatago sa labas sa buong oras na ito. Inalis niya ang kanyang mask. Ito ay si Wu Ying, ang bodyguard ni Chili. Nakilala siya agad ng ating hero. Si Wu Ying, na sino ang mag-aakala na ang unang bagay na sasabihin niya ay, mag-ahit ka ng iyong balbas. Mukha kang masyadong matanda. Galit na galit siya na halos dumura ng dugo, nagbubuntong hininga ng malalim. Ang ating hero ay humarap sa matandang lalaki. Master Hua, siya ang aking bodyguard. Si Wu Ying, siya ang mamamahala sa kailangan mong gawin simula ngayon. Magsimula na tayo sa trabaho. Tumingin siya sa kanila pareho. Seryoso, nagbago ang plano. Ibabagsak muna natin ang hardcore gang leader. Natigilan si Wu Ying, nagtatanong pabalik, anong ibig mong sabihin? Narinig niya lang ang balita. Young Master, sinabi mo noon na ang hardcore gang leader ay hindi katumbas ng ating oras. Bakit ka biglang sumasali sa Dragon Phoenix Banquet? Bakit pinapalitan ng plano? Nananatiling kalmado si Chiligan. Ang puso ng tao ay nagbabago, di ba? Sa kanyang gulat, nakaramdam agad si Wu Ying ng isang bagay na kaduda-duda. Ang mga tao sa Tranho ay laging nagsasabi ng mga ganitong bagay. Ang ating hero ay tumingin pa'y taas, hindi galit kailanman,
kundi nagpapakita ng smirk. Nagseselos ka ba dahil napakasikat ko? Ang isa pang lalaki ay hindi nagpigil. Pinagsasabihan siya, nagseselos sa ano? Ang pagkakaroon ng maraming babae na humahabol sa iyo ay hindi isang biyaya. Isa itong sakuna. Ang pagpapakasal sa isang mabuting babae ang tanging tunay na biyaya. Ang dalawa ay nagpalitan ng salita, ang tensyon ay kasing kapal ng gunpowder. Ang iyong jealousy ay talagang nakakatakot. Ang matandang si Huawei ay nakatayo doon na walang masabi. Biglang naramdaman na mali ang piliin ang panig na ito. Kaya ang eksena ay lumipat sa Zhangtong sect. Dalawang gatekeepers ang humaharang sa pares sa harap nila. Ang sect leader at ang young master ay lumabas. Ito ang ama at anak ng Jung Shaolin clan. Ang matandang lalaki ay nakakunot ang noo at nagtatanong, kailan sila babalik? Ang dalawang gwardya ay nagsasabi lang, hindi namin alam. Ang matandang lalaki ay lalong nakakunot ang noo, naaalala ang mga salita ng kanyang panganay na anak na babae. Si Trung Tu Hip ay gumagawa ng gulo sa brothel. Ang kanyang puso ay isang magulong kalagayan. Bago pa man lumala ang mga bagay-bagay, kailangan niyang humingi ng paumanhin sa kanya, kaya nag-iwan siya ng mensahe. Kapag bumalik sila, pakisabi sa kanila na huminto kami rito. Bigla na lamang, ang mabibigat na pinto ay bumukas at may isang lumabas. Hindi ba't si Jung Dayan? Nakatanggap ako ng invitation mula sa sect leader, kaya dumating ako. Hindi ko inaasahang makakasalubong kita rito. Ang matandang lalaking ito ay ang Bat-Fifth hacker. Si Jung Yiksho ay umuyuko rin ng may paggalang. Tuan Dai Hip, matagal na panahon na, sa kanyang puso, mabilis siyang nagkakalakula. Ang Zhangtang sect leader ay nag-iimbita ng mga high-level experts para ipagmalaki ang kanyang impluensya. Sinabi na hindi siya madaling nakikipagkita sa mga outsiders. Tila totoo yun. Ang matandang lalaki ay agad na nagmumungkahi dahil libre ka, uminom tayo. Libre ko, haha, tunog maganda. Ang dalawang matandang lalaki ay naglakad ng magkasama, walang kamalay-malay. Sa loob, ang isang lalaking nagngangalang Jiang Renji ay nakaupo na nakatingin sa ibaba, nagpapakita ng sneer sa Xuanfeng Inn. Ang dalawang matandang lalaki ay nagbubuhos ng tsaa para sa isa't isa. Uminom ka, ito ay kakaibang berbile wine. Salamat kay To at Dai Hip, sa wakas ay nakatikim ako ng ganitong mahalagang alak. Pero ang Zhangtong sect leader ay mukhang galit na galit. Kung may pagkakataon, pakiusap maglagay ka ng magandang salita para sa akin. Haha, huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang sect leader. Ang babae, si Jung Xian, ay nakaupo ng tahimik, hindi alam kung ano ang sasabihin, habang ang mga boses ng dalawang matandang lalaki ay umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Ito ay isang bata lang na awayan, yun lang. Naalala ng babae ngayong umaga nang inaayos niya ang talahan na yan. Ano, si Chiluk Hien Tio ay wala rito. Sumagot ang katulong, oo, my lady. Tila umalis siya simula kagabi. Nagulat siya, hindi man lang siya nagsabi ng isang salita. Habang lalo niyang iniisip ito, lalo siyang nagagalit habang kumakain. Tanging siya lang ang naiisip niya. Patuloy siyang nagmumutawi tungkol sa gustong kumain ng karne, tapos biglang naglaho. Nagtataka siya, sa ngayon, siguradong umalis na siya sa Wuhan, di ba? Pagkatapos kumain, ang ama at anak ay yumuyuko at lumalabas. Salamat kay Tuan Dai Hip, nagkaroon ako ng napakagandang alak. Sa susunod libre ko naman. Habang tinatapos niya, ang Tuan hacker ay biglang sumigaw ng malakas. Ouch! Tinakat mo ako. Nanlalaki ang kanyang mga mata na parang may isang bagay na napakasama na nangyari. Ang aking utak. Mayroon akong urgent na negosyo at tuluyang nakalimutan. Alis na ako, magkita tayo mamaya. Sa pamamagitan niyan, tumakbo siya palayo, na nag-iiwan sa ama at anak na nakatayo doon. Ang babaeng innkeeper ay nakangiting nag-abot ng isang pirasong papel. Ito ang bill. Tiningnan ito ni Jung Yeshio at parang tinamaan ng kidlat. Ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manganginig. Paano ito naging posible? Ang isang garapon ng alak ay nagkakahalaga ng 120 taels at ang mga appetizer ay napakamahal din. Nagbuntong hininga siya ng malalim at nahihiyang nagsabi sa landlady, wala akong sapat na pera ngayon. Pwede bang magbayad ako bukas? Pero ang babae ay nakatayo lang doon na nakangiti at sumagot, ang aming inn ay hindi nag-aalok ng credit. Isang grupo ng mga assassins na nakaitim ang biglang pinaliligiran si Jung Shane. Dahil napakaawa mo, tutulungan kita. Sect leader, habang
Kukunin mo ang pera, iwan mo muna ang iyong anak na babae rito. Ang babae ay tumalon sa takot, ang kanyang mukha ay namumutla na parang papel. Ano? Ano to? Agad na hinaranggan ni Yu ang kanyang anak na babae. Sinusubukan mo bang hawakan ang aking anak na babae bilang hostage? Ang babae ay sumagot ng diretsyo, ang kanyang mga mata ay nagningning sa isang masamang pulang kulay. Pwede mo siyang isipin bilang collateral. Kung wala kang pera, hayaang ang iyong anak na babae ang magsilbi sa mga bisita sa halip. Ang matandang lalaki ay pinawisan ng malamig, tumitingin sa paligid ng may balisa. Nababaliw na ba sila? Hindi ito isang normal na tavern, at ang mga taong ito ay may martial arts skills na kapantay ng sa akin. Hinahawakan niya ang kanyang espada nang napakahigpit na ang kanyang mga ugat ay lumalabas. Just as ang mga bagay ay nakatali sa isang sinulid, isang boses ang tumunog mula sa likod. Sect leader, nagkita tayong muli. Isang batang lalaki na nakapula na may humahampas na buhok ang pumasok, at nakilala siya ng babae agad. Shilin Tio Hip, bakit ka narito? Kalmado niyang kinuha ang garapon ng alak sa talahanayan at ngumiti ng maliwanag. Pumunta ako para uminom. Bigla na lamang, ibinagsak niya ang garapon at nakatitig sa head waitress. Pero big sister, ang alak ay may kakaibang amoy. May idinagdag ka ba rito? Sinubukan niyang magpanggap na tanga. Anong sinasabi mo? Ang batang lalaki ay mahigpit na pinutol siya. Narito ako sa silid at narinig ko ang lahat. Isang big shot ang pumupunta sa lugar na ito. At talagang naglalakas loob ka na magbenta ng peking alak sa ganitong VIP. Ang ibang mga tao sa inn na nakakakita sa gulo ay nagsimulang manood din. Ang babae ay nakatitig sa kanya bilang isang babala. Mukhang lasing ka na, hinaan mo ang iyong boses. Akala mo ba madali siyang linlangin? Ang mangirita sa akin ang kanyang specialty. Nagpakita siya ng smirk, pinalakas ang volume at sumigaw, ang berbile wine na ibinebenta rito ay peke. Peking berbile wine. Bawat customer sa inn ay nagsimulang tumakbo palabas. Anong ibig mong sabihin na peke? Bakit napakamaingay? Ang babae ay sa wakas ay nagpanik at mabilis na sinubukang magpaliwanag. Ang bisita ay lasing at gumagawa ng gulo. Pakiusap, lahat, huwag siyang pansinin. Pero si Chili Chian ay hindi huminto, itinataas ang kanyang mga braso sa harap ng karamihan. Gumagawa ng gulo. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang ebidensya. Kung mapapatunayan ko na ang alak na ito ay peke, ang kita ngayon para sa inn na ito ay sa akin. Ang babae ay tumingin sa kanya ng malamig at nagtanong, at kung hindi mo mapapatunayan, sino ang mag-aakala na si Chilian ay magpupusta ng malaki? Pagkatapos ay kunin mo na lang ang aking bile at gawin itong alak. Ang deal ay nakatakda na. Ang batang lalaki ay itinuro ang daan para sa mga customers. All right, then. Pakiusap sumunod kayo sa akin sa labas. Ang mga customers ay nagulat. May backyard din pala rito. Pero anong ebidensya ang mayroon dito? Ang batang lalaki lang ang nakatayo doon ng kalmado. Bawat beses na ang katulong ay nagdadala ng alak mula rito, hindi nyo ba napansin? Bakit itatago ang alak sa napakalayong lugar? Itinulak niya ang kanyang daliri sa isang napakalaking padlock at nilak din ito gamit ang isang iron gate. Ang ekspresyon ng babae ay napakapangit na ngayon. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumasagot, ang ganitong uri ng alak ay napakamahal. Hindi ito pwedeng iimbak ng walang pag-iingat. May mga trade secrets ang aming inn sa imbakan. Ang batang lalaki ay hindi gaanong nagsasalita. Kumaway siya ng kanyang kamay, binasag ang pinto, at naglabas ng isang napakalaking vat ng alak. Ang karamihan ay napasinghap, Bumasag ng isang iron gate gamit ang kanyang bakanteng kamay. Ang batang ito ay malakas. Ibinagsak niya ang vat sa gitna ng bakuran. Hey! Ano yun? Amoy alak lang ito. Kumuha si Chili ng isang bowl ng likido. Ito ang tunay na mukha ng mahal na alak na yan. Ang mukha ng babae ay nagbago ng kulay na mas mabilis pa sa ilaw sa trapiko. Sobra siyang nagpanik na hindi man lang siya makapagsalita. Kailangang patigilan siya. Kung makikita yon ng mga customers, nagpa siyang umatake. Gamit ang killing intent, dumura siya ng mga nakatagong poisonous needles mula sa kanyang bibig diretso sa batang lalaki. Patayin muna siya, gamitin ang gulo para mapakisayaw ang alak. Pero ano ang magagawa ng galaw na yon? Ngumiti siya ng may tagumpay, itinagilad ang kanyang katawan para umiwas ng perpekto, at sinipa ang vat. Sa isang iglap,
Ang vat ay nadurog, at ang likido sa loob ay bumuhos palabas. Ang mga nakapaligid na customers ay nakakita nito gamit ang kanilang sariling mga mata. Ang bagay na nakatago sa alak ay hindi berbile. Ito ay mga napakalaki, nakakasuklam na mga insekto. Ang karamihan ay kinilabutan. Ano to? Bakit may mga insekto sa alak? Ang batang lalaki ay humawak ng isang bowl ng alak, nakangiti, at nag-aalok nito. So, mayroon bang sino man dito na naglalakas loob na uminom nito? Mas gusto ko pang samuka kaysa uminom niyan. Kung saan man niya igalaw ang bowl, ang karamihan ay umiiwas na parang may plague. Ayoko niyan. Ang ilan ay nagsimula pang masuka sa mismong lugar. Si Chilin ay nakatayo sa gitna ng bakuran, umaaktong hindi nasisiyahan, at sumisigaw ng malakas. Ayaw niyo itong inumin. Paano ko mapapatunayan ito? Itinagilid niya ang kanyang mga kamay sa paligid ng kanyang bibig na parang megaphone. Sino man. Kahit sa puntong ito, isang lalaki ang tumayo para ipagtanggol sila ng bulag. Ikaw na bastard, tumigil ka na ngayon din. Hindi ko pa kailanman narinig ang paggamit ng mga insekto para gumawa ng berbile wine. Ang batang lalaki ay humawak ng isang insekto diretso sa harap ng kanyang mukha. Ang insektong ito ay tinatawag na boyho insect dahil ang mga pattern sa likod nito ay mukhang isang painting, kaya yun ang pangalan. Hindi pa rin niya naiintindihan ang punto. So, ano ngayon? Paliwanag ng batang lalaki. Ang amoy ng boyho insect ay napakahawig sa berbile, lalo na ang excrement nito. Ang amoy ay halos magkapareho. Ang average na palate ay hindi makakapagtangi ng pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Tila ang lahat dito ay hindi alam ang tungkol sa excrement na ito. Paano mangyayari yun? Bigla na lamang, may isang naglakad diretso paitaas. Paano mo nalaman yan? Sa sandaling makita siya ng head waitress, ang kanyang mukha ay naging maputol-putol ang kulay, at napasinghap siya sa gulat. Lord Yang Renming, ang matandang lalaking ito na may mahabang puting balbas ay si Yang Renming, ang pinuno ng Namnook Union. Sa 13 taon simula nang matapos ang Righteous Demonic War, ang 9 na sects at 4 na pamilya ay nagdusa ng malaking pinsala at isinara ang kanilang mga pinto. Ang demonic sect ay nagtago na naman muli. Gamit ang pagkakataong ito, 4 na malalaking kapangyarihan ang lumitaw sa martial arts world. Ang pinakamalakas ay ang Bakuyenba family at ang Namnaguts Union. Ang matandang lalaking ito na mukhang napaka-ordinaryo ay isa sa mga pinakamalakas na tao sa mundo. Nang dumating siya, ang lahat ay yumukod ng kanilang mga ulos sa katahimikan.